Isang araw ng Biyernes, puno ng kasabikan ng mga estudyante ng isang maliit na paaralan sa probinsya. Pupunta sila sa isang field trip sa isang museo sa malayong bayan. Sakay ng bus na luma ngunit matibay. Nagkakatuwaan ng mga bata, kantahan, tawanan at kwentuhan ng mga simpleng pangarap. Kasama nila ang dalawang guro at driver na si Mang Romy na matagal nang nagmamanihon para sa paralan. Habang bumabaybay sila sa isang makitid at liblib na daan patungo sa bundok, biglang nakaramdam si Mang Romy ng kakaiba sa bus. Napansin niyang umiinit ang makina at may kaunting usok na lumalabas. Tumigil siya sandali at sinilip ang makina. Umuusok na ito ng husto, ngunit sa pagmamadali at sa paniwalang maayos na ito, ipinasya ni Mang Romy na ituloy ang biyahe. Hindi pa man nakakalayo, mas lumala ang usok at sa isang iglap, kumalat ang apoy mula sa harap ng bus. Nagpanik ang mga estudyante, sumigaw sila at ang mga guro ay pilit pinapakalma ang mga bata. Ngunit hindi na mapigilan ang takot na nararamdaman ng lahat. Sinubukan ni Mang Romy na buksan ang pinto, ngunit tila ba may hindi nakikitang pwersa na humaharang dito. Sinubukan nilang sirain ang mga bintana, ngunit parang bakal na matibay ang mga ito. Habang lumalaki ang apoy, unti-unting naubos ang oras nila. Ang sigaw ng mga estudyante ay nagiging mas malakas at ang mga guro desperado na. Habang lumalaki ang apoy, may mga estudyante na nagsasabing may mga anino sa labas ng bus. May mga hugis ng tao pero hindi malinaw ang mga mukha nila. Tila may mga kaluluwa na nagmamasid. Tahimik na nag-aabang, sinasabi nilang nakikita nila ang mga ito na para bang nagpapahiwatig na susunduin na namin kayo. Hanggang sa tuluyan ng binalot ng apoy ang bus. Isang malakas sa pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo. At agad na rumispondi ang mga bumbero at rescuer. Ngunit na maapula ang apoy, nagulat sila sa kanilang natagpuan. Walang anumang labi ng mga estudyante o guro ang nakita. Parang naglaho na lamang silang lahat. Mula noon, may mga balita na sa kalsadang iyon sa tuwing sasapit ang dilim, may lumalabas na bus na puno ng mga estudyante na tahimik na nakatingin mula sa mga bintana. Makikita mo sa kanilang mga mukha ang kalungkutan at tila ba humihingi ng tulong. Ang bus na yun, na minsan naging saksi sa trahedya, ay patuloy na bumibiyahe sa gabi. Hindi para ihatid ang mga estudyante sa kanilang destinasyon, kundi para ipilala na sila ay biktima ng isang biyahe na hindi na matatapos. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at hit the bell button para maging updated kayo sa mga uploads na gagawin ko. Maraming salamat sa panonood.